Good morning everyone. Basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 22 September 2023. Pasensya na ulit sa ingay na electric fan. Nandito na tayo sa libro ng unang Samuel chapter 17, ang hamon ni Goliath. 1 Samuel chapter 17 verse 1. Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa suko na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. Nagkampo sila sa Ephes Damim na nasa pagitan ng Soko at Azekah. Verse 2, si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ela at doon ay naghanda sila sa pakikipaglaban sa mga Filisteo. Verse 3, magkaharap ang dalawang pangkat, ang mga Filisteo ang Filisteo ay nasa isang burol at nasa kabila naman ang mga Israelita, isang libis ang nakapagitan sa kanila. Verse 4, isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang pangalan niya ay Goliath at siya ay mula sa lungsod ng Gath. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Verse 5, tanso ng kanyang helmet, ganayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. Grabe bigat nito. Verse 6, tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Verse 7, ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Verse 8, sumigaw si Goliath sa mga Israelita, bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako'y isang Filisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Verse 9, kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Verse 10, hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Verse 11, nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Si David sa kampo ni Saul. 1 Samuel chapter 17 verse 12, si David ay anak ni Jesse na isang Ephratita mula sa Bethlehem, Judah. Nang panahong iyon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 ang anak niyang lalaki, si David ang pinakabata. Verse 13, sina Eliab, Abinadab at Sama, ang 3 pinakamatanda niyang anak, ay kasama ni Saul sa labanan. Verse 14, habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso namang si David. Verse 15, ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang tupa ng kanyang ama. Verse 16, sa loob ng 40 araw, umaga't hapong, hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Verse 17, isang araw, inutusan ni Jesse si David, anak, dalhin mo agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Verse 18, ibigay mo naman ang 10 hiwang kisong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon. Verse 19, ang 3 anak ni Jesse. Okay, verse 19 guys. Pakisubayan niyo ako ng basa. Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ela at nakipaglaban sa mga Filisteo. Verse 20, kinabukasan maagang bumangon si David, ipinagpili niya sa iba ang mga tupang inalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkaing ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo. Pakisabayan niyo ako guys, nalalaho na talaga itong paningin ko. Nang dumating siya, okay, ulitin ko lang yung verse 20. 1 Samuel
chapter 17 verse 20. Kinabukasan, maagang bumangon si David. Ipinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkaing ipinibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusog na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Verse 21, nagharap na ang mga pangkat ng Israelita ng mga Filisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Verse 23, samantalang sila'y nag-uusap, tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Verse 24, na makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Verse 25, sinabi nila, tingnan ninyo siya, pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantipalaan ng hari, bibigyan ng nasa kabila yung karugtong guys. Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa at buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. Verse 26, tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sinumang makakapatay sa Filisteong iyan at sa makakapag-alis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Verse 27, tulad ng narinig mo, ganon ang gagawin ng hari sa makapatay sa Filisteong iyan, sagot ng kausap niya. Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito at kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo, gusto mo lang manood ng labanan. Verse 29, sumagot si David, bakit ano ba ang ginawa ko? Masama bang magtanong? Verse 30, tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba, ngunit ganoon din ang sagot sa kanya. Verse 31, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Verse 32, pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteong iyon, ako po ang lalaban sa kanya. Verse 33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filisteong iyon, batang-bata ka pa, samantalang sila isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Verse 34, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso. Verse 35, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Ang haba guys. At inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Verse 36, nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Filisteong iyon sapagkat ang nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Verse 37, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Verse 38, at pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Verse 39, nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya't sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang maito, at hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Verse 40, pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Natalo ni David si Goliath. 1 Samuel chapter 17 verse 41, si Goliath naman ay lumakad ding napapalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Verse 42, nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, nilait niya ito. At verse 43, pakutyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat?
At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Verse 44, sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Verse 45, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Verse 46, ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababagsakin kita at papugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Verse 47, at makikita ng lahat ng narito na makapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Verse 48, nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Verse 49, dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay napasubsob na bumagsak sa lupa. Verse 50, natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Verse 51, patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath. Hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Nang nakita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Verse 52, sumigaw ang mga kawal ng Israel at Juda at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat sa may papasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Filisteo mula sa Araim hanggang sa Gat at Ekron. Verse 53, at nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Filisteo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magugustuhan. Verse 54, dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniuwi niya sa kanyang tulda ang mga sandata nito. Iniharap si David kay Saul. Verse 55, nakita ni Saul nang sinusugod ni David si Goliath. Itinanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo, Abner, kaninong anak ang batang iyon? Hindi ko po alam, kamahalan, sagot ni Abner. Verse 56, kung kayo'y ipagtanong mo kung sino ang kanyang ama, utos ng hari. Verse 57, nagmagbalik si David, sinalubong siya ni Abner at sinamahan sa hari. Dala pa rin ang ulo ni Goliath. Verse 58, tinanong siya ni Saul, kanino kang anak binata? Sumagot si David, anak po ako ni Jesse na taga Bethlehem. Bukas na itong chapter 18 guys at napakahaba ng binasa nating chapter 17. Okay, bye everyone. God bless.